So tayo po ay mag-aaral ulit ng salita ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niyo sa atin sa loob po ng isang linggo na naman na nakalipas. Bagamat maraming pagsubok, hindi na po yan nawawala, sapagkat sabi sa Bible, sinusubok ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung talaga po tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Kasi may mga tao minsan, Kristyano, na kaya lamang naglilingkod sa Panginoon ay pinagpapala ng Diyos. Kaya lamang nagsisimba ay maraming pera. Kaya lamang nagsisimba, maganda ang takbo ng buhay. Kaya lamang nagsisimba, wala sa problema. Pero pagka nagkakaroon ng malaking problema, ay hindi na po nagagawa magsimba. Dahil, ibig sabihin, hindi po ganon niya kamahal ang ating Panginoon. Pero tandaan mo natin, ang Diyos, kahit tayo nagkukulang, ang Diyos po ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. At kahit po tayo lumalayo, ang Diyos po ay laging nasa tabi natin. Bakit? Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po, walang dahilan kung tayo ay hindi maglingkod sa ating Diyos. So, sabi po sa aklat ng unang Juan, 4:8, ang sabi lang ganito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakahalaga po sa isang tao na tayo ay mayroong pag-ibig sa ating puso. Mayroon po tayong pag-ibig sa ating kapwa. Mayroon po tayong pag-ibig sa ating sarili. Bakit? Kapag po nawala ang pag-ibig sa puso natin, ay hindi po tayo kalulugan ng Diyos. Ang hindi na po umiibig sa kapwa ay hindi na umiibig sa Diyos. Alam niyo ba kung isang tao ay walang pag-ibig na ibinigay ng Diyos, hindi po natin kayang magpatawad ng kapwa natin. Di ba? Sa dinami-dami minsan ng mga nagbibigay ng sama ng loob. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay napapatawad po natin sila. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin dahil ito ang kasama natin sa ating pamumuhay sa bawat araw. Hindi po pwedeng mawala ang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil pag-ibig, sabi sa Biblia, ang pag-ibig daw po ay pumapawi na maraming bot. Ang pag-ibig ay pumapawi ng sama ng loob. Kaya sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Mag-ibigan na po tayo bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin tayo mga Kristyano, kailangan pinapahalagahan po natin ang bawat isa sa atin. Pag nakita mo yung kapatid mo wala ng linggo, ay ipanalangin mo, Panginoon, bakit kaya wala pang linggo? Pagpalayo nga po siya, kung may problema man, ay tulungan niyo po siya upang makasimba sa linggo. Kung marami tayong absent, tumanto baka hindi kaya nakakapanya yung mga yun. Absent. Disqualify din sila. Disqualify. Sabi ng Panginoon, mahalaga po yung pag-ibig sa bawat isa sa atin sa magandang umiibig sa kapwa ay hindi po umigilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo po ba kung wala tayong pag-ibig? Ay ang pag-ibig siya pong nagiging niya ng ating buhay. Kahit gaano ka nagalit, kahit gaano ka nakasama ng loob, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, parang alam mo kung isang sasakyan na laging magandang niya. Pero kapag ikaw po ay nawala ng pag-ibig sa iyong sarili, sa bawat isa sa amin, para pong sasakyan na walang giya. Walang giya po. Kung saan tumapat yung gulong, nandun na yun. Doon na yung tatakbo. Hindi na kayang kabigin kung saan man. Wala na po siyang giya. Ang tao walang pag-ibig ay walang giya. Kaya po tayo mga anak ng Diyos, upang hindi po tayo mapahamak at mapunta sa alinman kapahamakan, kailangan ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa sa atin. Alam niyo po ba ang tao may pag-ibig? Yan ay mapagpatawad, mapagpasensya, mahabang pasensya, maunawain. Kasi kung wala tayong pag-ibig, baka
Parang tamoy lang daw, pag kinagat ka, talaga napipisa mo talaga eh. Di ba? Okay lang langgam. Pero pagdating po sa tao, ang anak ng Diyos, kailangan laging may pag-ibig sa puso. Kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, kahit pinagwiwikahan, minsan ang hindi maganda, na hindi naman totoo, ang pag-ibig ng Diyos po ay laging nasa sa atin. Sapagkat ang hindi daw po umibig ay hindi kumikilala sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Roma 5:8. Ang sabi ay ganito, Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Tignan niyo po, isipin natin mabuti, pagkulay-kulay ang ating mabuti. Yung kaisa-isang bugtong anak na si Jesus, inialay ng Diyos ang kanyang buhay para lamang sa iyo at para lamang po sa akin. Bakit? Para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Tandaan natin, kung walang nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo makakakilala sa Panginoon. Hindi po tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi po magbabago ang ating isip. Hindi po magbabago ang takbo ng buhay natin. Kung ano tayo noon, siya pa rin tayo ngayon kung hindi tayo nakakilala at walang Diyos na nagbigay ng buhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. O lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdaan ng buhay. Lahat po tayo may kanya-kanyang patutunan ng buhay. Ay, Pastor Rudy, ay, kilala ko yan noon. Ang sagot ko naman, noon yun. Di ba? Noon yun. Oo. Opo. Pero ngayon, sana ay makilala pa nila sa biyaya ng Panginoon na tayo ay tunay na naglilingkod sa ating Diyos. Ang Diyos natin ay mahiwaga at matapat, mapagmahal, punong-puno ng pag-ibig. Kahit sino ka pa, kahit ano bang itsura mo, kahit saan ka pa nanggaling, kahit ano ka pa man, mahal ka ng Diyos. Bakit? Dahil anak ka ng Diyos. Hindi siya magpapapako sa krus para lamang sa iyo. Sa kasalanan mo, kung hindi niya tayo mahal. Ba? Eh, kung awan ko lang, kung ako ng Diyos, baka hindi ako magpapako. Baka may pako ko yung mga kasalanan. Oh, dahil hindi ako naging Diyos eh. Kasi lahat ng mga masasamang loob dyan, mga adik, ipagpapako ko yan sa kanto-kanto dyan. Oh, ay masalamat na lang tayo sa Panginoon. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Na kahit sarili niya ay hindi niyang ialay para lamang sa iyo at sa akin. Kaya hindi po tayo, wala po tayong dahilan upang hindi maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi niyo po ba napapansin sa sarili niyo? Punong-puno ka ng problema, nakakaraos ka pa din. Di ba? Punong-puno ka ng kahirapan, nakakaraos ka pa din sa biyaya ng Diyos. Maraming sama ng loob, pero nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Di ba? Bakit? Ganun ang Diyos kabuti sa kanyang mga anak. Ang gusto lang ng Diyos, suklian po natin yung kabutihan binigay niya sa atin. Ano po? Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi naman kalugihan. Wala naman pong pag pumasok ka sa simbahan, wala po tayong entrance fee. O, pag sumapi ka sa ating gawain sa biyaya ng Diyos, wala rin po yung membership fee. Ano po? Bakit? Eh kasi yung kaligtasan sa lang, wala pong bayad. Ito yung libre. Libre na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, libre ang kaligtasan. Di ba napakalaking bagay? Pinakamalaking biyaya ng Diyos yung magkaroon po tayo ng kaligtasan na walang bayad. Kasi kung may bayad, baka kung hindi natin kayang bayaran ng kaligtasan, ay paano kung presyon ng Panginoon ng 1 bilyon? Ikaw, makasalanan ka, gusto mong maligtas, at sabihin ni San Pedro, gusto mong maligtas, 1 bilyon. Paano yun? Mamulap na lang tayo. Pambayad lang, ay at least may naibayad, di ba? Alam na ang Diyos na hindi natin kaya. 1,000 nga minsan, ang hirap, sobrang hirap na eh. 100 minsan, mahirap din. Di ba? Kasi nga mahirap.
Kaya anong ginawa ng Diyos? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, alam ng Diyos, hindi mo kaya, libre na lang. O, di ba? Ngayon, yung mapapera, problema nila. Kung hindi sila maglilingkod sa Diyos, hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Kung may pera at sa wala, pag naglingkod sa Diyos, mayroong kaligtasan. Kaya ang langit po, walang nagmamayari niyan, kundi yung mga anak ng Diyos. Diba? Walang may hawak ng titulo niyan, kundi mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil libre po yan sa mga anak ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, kahit sino ka pa, ikaw ay pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Alam naman po natin kung anong ating ugali noon. Alam po natin kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos. Pero pasalamat ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi kung ang tinignan ng Diyos ay yung ikaw, isiguraduhin ko ikaw at ako, hindi po tayo pasado sa qualification hinihingi ng Diyos pagdating po sa kabanalan. Mahirap po magpakabanal, pero madali pong magpakabangag. Ano po? Mahirap magpakabangag, madali pong mahirap magpakabanal, madali magpakabangag. Diba? Ano sabi sa Bible? Ang pintuan patungong kapahamakan ay maluwag. Ngunit, ang patungong kaligtasan sa langit ay napakasikip. Hindi po pwedeng pasulay-sulay pagpapasok ka doon. Oo, hindi pwedeng nakakataga yung umigot yung paligid. Hindi pwede. Hindi magkakasya eh. Napakakipot na daw eh. Siguro sa sobrang kipot nun, baka may pandapang pa. Eh, paano ka makakagapang ng maris kung lasing ka? Baka nagwawala ka pa, ma? Sikip-sikip naman. Ano? Kaya hindi ka makakapasok. Oo. Kaya pumapasok doon, mga linaw. At mga anak ng Diyos. Handang magsakripisyo ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon. Na kahit naiingit na sa mga maglalasing, ay hindi nagagawang maglasing. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Diba? Napapansin nyo yung isan? Parang nakakaingit na, may labit na bilog ah. Diba? Hindi na po natin gawain yan. Di maglapit ka rin ng bilog. Nakalagay coach. O, diba? Tignan mo yung mga tao wala sa Panginoon. Kung maglakad sa kalsada, labit ay lapat ang buhay. Kaya ba? Pinagmamalaki ko ng lapad ang kanyang dalaya. Paglabitin mo ng Biblia, ay talagang tawagin mo sa Bible study. Para bang may allergy. Pero pag nakakita nag-iinom, matitigan na, malapit na. Oh, may mga tao pong sa inuman, pag tinitigan mo, lalapit na yun, tatagay na. Hindi na hinihintay, tawagin. Tapos sasabihin ng kainuman, tutulayan, tutubi, lasing na katabi, hindi pa bumibili. Babalakan ng mga isa, sapagat ang tutubi, kaibigan natin. Ba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, ano po, iniiba ng Diyos ang takbo ng ating pamumuhay. Binabago ng Diyos ang takbo ng ating buhay. Alam niyo po ba, kahit mahirap paglingkod sa Panginoon, ay masarap naman pamamuhay na kasama ang Diyos. Kasi sa bawat problema, sa bawat kailangan natin, binibigay po ng Diyos ang ating kailangan. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, 2007, 16 years na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po, sa pagpapastor pa lang ay talaga pong subok na po natin ang Diyos. Pag hindi niya kailangan, hindi niya bibigay sa iyo. Ako sure, sigurado yun. Kahit magkatambling ka sa panalangin, magulong-gulong ka dyan sa panalangin ng pag-ibig. Pag hindi sa'yo ng Diyos bibigay, hindi niya bibigay. Pero pag kailangan mo, hindi yung pa iniisip, nakahanda niyan sa Panginoon kung naglilingkod ka sa Diyos. Diba? Kaya minsan, hindi nyo nararanasan. Minsan, gugulatin ka ng Panginoon, hindi minasa, dumarating ng biyaya. Di ba? Oh. Bakit? Dahil alam ng Diyos, ang pangangailangan mo, hindi mo pa alam ang bukas. Alam na yan ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, maging masipag tayo sa panalangin. Huwag tayo maging tamad sapagkat sa pag-ibig sa Diyos, ito ay sa pamagitan ng panalangin. Kaya mga magulang ko mga kapatid, wag po natin naalisin sa ating puso yung pag-ibig. Mag-ibigan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Pag nakita mong kapatid ay mahina, huwag kang matuwa. Oo, ipanalangin mo, Panginoon, para kasi mo si kapatid. Hindi yung pag nakita mo lulok-lulok yung kapatid mo yan. Pag nagsisima kasi ito yung kumakatay, hindi mo lang makatayo. Kaya siguro yan yung nananamlay.
Nag-aawin na kami ng linggo eh. Kay buti ng Diyos siya, hindi makatayo. Yan tuloy. Tangad kasi yan nananglay. Hindi mo alam yung pinagdaraanan ng iyong kapatid. Pag tayo mangusga, hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Pero inuulit ko sa inyo kapatid, alam yan ng Diyos. Alam po ng Diyos yan. Kaya ang gawin lamang natin, manalangin tayo sa Panginoon, tulungan ang bawat isa, kung kinakailangan bigyan, kapag may pamigay, bigyan. Laging panalangin ang bawat isa sapagkat ang leksyon ng Diyos, magpanalangin po tayo bilang mga anak ng Diyos. So yung ating pinag-aralan, ang pag-ibig po sa puso natin, huwag nating halisin sapagkat yan po ang susi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo tumayo. Salamat Panginoon ng marami po sa inyong biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kung hindi kayo nag-ari ng buhay dahil sa inyong pag-ibig, ay wala po kami, O Diyos, sa buhay namin ito. At wala kaming kaligtasan. Patawarin po kami sa lahat namin kasalanan ng aming mga kapatid at pamilya na wala dito. Pagpalain po at susunod ay makasama po namin sila. Panginoon, ilayin niyo po kami sa anumang sakit karamdaman, kapamakan, kamatayan, gawa ng away, aksidente, sino mang magbalak ng masama sa amin, Panginoon, kaya na po ang para sa Kanya. Walang sino mang makapananakit, makapabawi ng buhay namin, maliban lamang sa inyo. At sa darating Panginoong eleksyon, nawa ay maging mapayapa, tahimik, maganda ang takbo ng eleksyon sa aming bayan at mga barangay. Hindi lamang dito sa masulok ng mundo. Sa inyo po lahat ng kapagayan, sa pangalan ni Jesus. Amen.